Mga tinanim ni Colonel Pagador. Pagkatapos ni Egay, tinanim nila to. Ngayon naman, katatapos lang ni Goring, bagyong Goring. So tinignan natin, babangunin po natin mga native trees yan. Native trees, tindalo. Ito ipil. Ipil to. So lalagyan lang natin ng tungkod para maging straight. So andun yung mga tuog natin, oh. Tuog, mulawin. Yung mga tuog dyan. May tinanim tayo dito dati na kaong, namatay ata. So may tuog doon, sana mabuhay yan. Meron pa ata doon eh, may tubig. So ito yung 3x7 na alagaan natin ng hito. Yun, punong-puno ng tubig. Dito balak natin hanggang doon sa may tambak doon, palalagyan natin ng ng ganito pa. So mga 7x20 siguro to. So lahat to papaano natin, alagaan natin ng hito. Tapos papagawa tayo ng paanakan ng hito para hindi na tayo bibili ng mga anak or yung mga fry. Ito ipil, native trees, mga 6 feet. May tanim din kaming kalamansi dito. Ito sila. So ipil. So ayusin natin yan. Ito mga kalamansi, oh. So ito tatlong 3x5. So tatlo, isa, dalawa, tatlo. Yun, 3x7. 3x7 na isa, 3x5, 3x5, 3x5. Pero diyan papahukay tayo ng mas maluwag. So andito yung ipil natin. Andun guayabano. Ito babangunin natin to kasi walang pakialam yung mga kasama natin dito. May mga tanim tayo doon na nara, saka puro tuog. Diyan, ayusin din natin. Kararating lang natin, nagbakasyon tayo kasi titignan natin yung mama ko. Titignan ko yung mama ko para maalagaan ko kasi may sakit po. So eto, update ko kayo kasi balak kong sideline magkaroon ng hituan. Eto sinunduras pa. Pinutol sa Maynila eh. Kaya naputol siya, oh. So magpahinga lang tayo ulit mamaya. Tapos magtatanim tayo. May mga kalamansi pero inubos to ng uod. Hindi yung mga uod, oh. Si mga tuog po to. Malalaki pero kaya nila mabasa. So yung mga iba dyan, din yun di ka alam anong native trees yan. So hanggang dito na lang po. So ipupus po natin yung tindalo. Bali ito kagagaling lang nung
Bagyong Egay. Pagkatapos ng Bagyong Egay, before Bagyong Egay, napag-uwi yung kapatid ko na pulis, si Colonel Pagador, ng seedlings galing sa Quezon City. So bali itong tindalo na to, itong buto na to, nahingi ko sa kaibigan ko sa sa Makaiban, sa Santa Maria. Binigyan ako siguro dati 27 pieces. Ang napatubo ko 4 plus 4, 8. Pero dati 17 ata, namatay po yung iba. Hindi ko naasikaso kasi pumapasok kasi sa hospital. Ang work ko doktor po, internist. So yun, sa ACE Muson, nagdo-doctor tayo doon, consultant, saka Santa Maria sa public. So nagtanim yung kapatid ko na pulis. Eto, mga native tree. So bali ito is tindalo, ipil, supa, alternate, ipil, tapos may tindalo pa doon malapit sa kalsada. So eto, may mga tuog po dyan, nakababad na naman yan sa tubig. Ibig sabihin, kasi last year tinanim ko yung tuog na yan before election or election day nung nanalo si Ferdinand Marcos, President Ferdinand Marcos, BBM. So kahit nakababad ng tubig ng almost 2 months yung mga tuog, hindi po sila nasisira. Pero mas malago yung tuog kapag tinanim mo doon sa hindi nababasa, baha. Hindi nakababad, mas mabilis siyang lumaki. So inayos po natin yun kahapon, kasi kararating lang natin kahapon. Naglagay tayo ng mga para bumangon sila, kasi pagkatapos ng Bagyong Egay nung tinanim yung kapatid ko, sumunod naman si Bagyong Goring. So natumba sila dahil lumambot yung lupa. So hindi lang yan, may tanim din silang kalamansi. Tinanim pala namin itong kalamansi. Yung Colonel Pagador po, yung kapatid ko, sa Insa Tugega raw, intelligence or R2, ay R2 ata, hindi ko alam yun niya, position niya doon. So sila yung mga nagtanim dito sa native trees, meron din doon. So sa susunod naman, pag nagawin yung kapatid ko na lawyer, yun, siya ang pagtatanimin natin para maingganyo natin yung mga kabataan or mga tao na magtanim. Ano bang pakinabang natin sa mga native trees na to? Kapag namunga sila, kasi pa endangered na sila kapag namunga siya, ma-disperse sa buong Pilipinas. Di ba kapag madaming puno, malamig. So yun. So eto, line ng kalamansi tinanim namin ng kapatid ko. Hindi ko matandaan kung kailan, 2 months ago siguro or 3 months ago. So malalaki na siya, kinakain lang ng uod yung dahon. So yun po. Or kapag dumating yung kapatid ko na sa Canada, bunso kontratista po doon ng mga bahay. Hindi ko kasi naabutan yan, chief engineer na chief engineer sa barko na kapatid ko, para pagtanimin ko rin sana, para i-vlog ko. So yun po, mag-propagate tayo ng ng mga native trees para sa susunod na henerasyon. So yun lang po, bye bye. So ito yung tindalo or Apsiela rhomboidea or balayong. Bali ito yung parang nara pero mas maitim yung haspin niya, ginawang cross ni Magellan sa Cebu. Ito yun, kahoy na to, napakatibay. Parang nara yung dahon niya, pero yung bunga niya iba, parang piece na malalaki. So i-vlog natin, bali 4 to, ganito ng kalalaki, pero puputulin natin yung isa kasi nga may nag-crack sa gitna. Para tutubo siya, tatanggal yun.
So eto, wala na intervention ng isa eh. So titignan natin yung dalawa pa. Nasa likod na kasi yung isa eh. Ito yung isa kong tindalo. Medyo ito mabilis lumaki. Ang problema, last year na bagyo din siya. Na natumba siya. Kaya nagganon yun sa kanya. So mga 12 feet na to siguro. So kung mapapadami natin, yung mga dahon niya maliliit, pero ano yan, lalaki yan. Bagong sibol. Ayan po siya. So medyo malaki. Mabilis din pala siyang lumaki. Pero may, ito yun ano niya, mga 1.5 inches na. 1 inch. Yun. Nagsasanga, pinaputol, pinasanga niya. So ang taas, tangkad niya. So okay na siguro dyan. Yan. Tingnan natin yung isa. Yan. May plastic doon sa ilalim. Hindi ko na tinanggal para alam ng nanay ko na native tree siya. Kasi may mga tumutubo dito na iba. Ito yung pangatlong tindalo dito sa harap ng bahay namin. So ganyan na bagyo din to eh. Ito po. Ang problema, so ito yung puno niya, nag-crack sa gitna. Hindi ko alam kung puputulin ko siya or hayaan ko na lang na lumaki. Kaso nga lang sira dyan. Dito puputulin ko siguro para pang nagsanga. Nakakahinayang kasing putulin. Yan po. So taas na rin sana.